Walang sinungaling sa kanila. Pareho silang nagsasabi ng totoo. Sabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, blanco yung mga presyo ng mga project, ng ibang mga project na nandoon sa BICAM report. Totoo 'yon. At yung sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na walang blanco doon sa GAA dahil nakita naman talaga natin ngayon paglabas ng GAA, may laman talaga yung mga presyo na yan. So totoo rin 'yon. Pareho silang nagsasabi ng totoo. So ibig sabihin, after nyong nakita noong last meeting ninyo sa BICAM na blanco, hindi nga kayo lumagda, mula noon hindi nyo na nakita kahit yung draft or yung mismong bill bago ito nalagdaan ng Pangulo. Nakita nyo na po ulit itong panukalang budget or itong budget nung ganap na itong naging batas? Actually, hindi ko pa nga nakita yung nakita yung yung buong GAA. Hindi ko pa nakita yung buong GAA kasi makapal yun eh. Pero sigurado ako na nung pinirmahan niya ng BICAM talagang blanco. Somewhere along the way lang yan nasaksakan ng numero. Yung binigay sa amin na kopya na soft copy na in-email sa bawat opisina ng senador, ganun pa rin ang laman talaga. Blanco yung sinight ni Congressman Ongab na mga item na parang walang laman talaga. Blanco. Yun talaga ang laman. Opo. Blanco. Senador, ang gobyerno sa mga taxpayer, gusto niya maging transparent ang mga taxpayer sa kanyang mga transaksyon. Pero ang problema nito, ang gobyerno tila na hindi naging transparent din sa paggastos ng pera ng taong bayan. Nakikita natin during sa paghimay sa budget, sa Kamara, sa Senado, naka-livestream pa yan. During plenary debates ay naka-livestream din yan, nakikita natin. Pero bakit after noon, hindi naman yun talaga yung masusunod kasi possible pa na magkaiba, magiging iba ang kalalabasan dahil nga idadaan pa ito sa BICAM, reconcile lahat. Hindi po ba dapat na mas maging transparent? Kasi ito yung parang huling bahagi, huling stage doon sa pagbabudget ng PODO. Mas dapat na malaman ng taong bayan, kumbaga hindi matatapos yung transparency hanggang sa malagdaan mismo ng Pangulo, Senador. Ideally, gano'n talaga dapat. Gano'n talaga dapat. Transparent lahat ng transactions, lahat ng pag-delete, lahat ng pag-amend, lahat ng pag-transfer ng amounts during the Bicameral Conference Committee, lahat ng activities dapat ay transparent. Pero never pa nangyari yan sa history ng Philippine Congress na yung BICAM ay open to the public. Ang nangyari dyan is open lang sa opening session at open lang sa closing session. Pero in between hindi na open yan. Silang dalawa na lang ng mga chairman dyan na nag-uusap. Of course, under the guidance of the Speaker and the Senate President. Opo. And after nitong maisiwalat ni na Congressman Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte, agad dumipensa ang executive branch, si Executive Secretary Bersamin, si Pangulong Marcos Jr. at itong Department of Budget and Management. At pinaratangan pa nga nitong si Marcos Jr., itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinungaling, nagsisinungaling. Pero ang problema nito, ang pinatutungkulan nila na walang blanco ay doon sa GAA. At pinatutungkulan naman dito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Ungab, ay itong sa BICAM report. Ano pong masasabi nyo rito matapos paratangan na sinungaling ang dating Pangulo po, Senador? Well, walang sinungaling sa kanila. Pareho silang nagsasabi ng totoo. Sabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, blanco yung mga presyo ng mga project, yung ibang mga project na nandoon sa BICAM report. Totoo yun.
At yung sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na walang bangko doon sa GAA dahil nakita naman talaga natin ngayon paglabas ng GAA, may laman talaga yung mga presyo na yan. So totoo rin yun. Pareho silang nagsasabi ng totoo. Pero ang problema dyan, ang question dyan ngayon, yun nga ang question ng Pangulo, former President Duterte, na para tayong yung mga members ng Bicameral Conference Committee ay parang nagpirma ng blank check dahil yun nga, walang laman. Yung blanco na yun, yung mga blanco na yun, walang presyo, walang nakalagay. Which is very, very totoo. Dapat, ideally, hindi ka dapat magpirma kung walang laman yan. Pero in that case, minamadali nila, pinirmahan nung yung report na yan, kahit na blanco. Kasi nakita mo natin, after nung nagpirmahan, I'm not sure kung 1 day or 2 days after nagbigay sila ng mga kopya sa bawat office ng mga senador, gano'n nga nakikita ko. Ano yung pinakita ni Congressman Ungab na Bicam report, gano'n din yung nakikita namin doon sa sinabit sa amin. Kung ano yung blanco doon, yun din, blanco rin doon dito sa amin. Gano'n talaga, which dapat hindi mangyari yan dahil very dangerous yan at it defies logic nga bakit ka magpirma na hindi mo alam. Mahirap i-explain sa sarili mo. Walang presyo, pinirmahan mo. Opo. Bakit gano'n? So yun ang talong dyan. That is dapat i-address ng buong Kongreso. Hindi lang ng House of Representatives, kundi pati ng Senado. Bakit natapos yung Bicam report na pirmahan ng lahat ng membro na walang laman yung presyo. Kasi mismo kahit na yung mga malalaking mga negosyante ay pumalag na rin dito sa sinasabi pa nga nila, description nila is twisted at hijack itong 2025 national budget po natin. And siguro bilang panghuli, ano na lang po ang iyong birthday wish para dito sa mga pangyayaring ito po, Senador, lalo na't nakatutok ditong taong bayan. Marami ang nagsasabing sila pa rin ay patuloy na naghihirap. Kumbaga, yung mga ayudahan na yun parang tila naging walang epekto kung ikukumpara doon sa lumalabas sa survey ng SWS na 63% ng mga Pilipino ay nagsasabing sila ay mahirap at nakaranas din ng mga kagutuman. Tumaas din po yung bilang senador. Ay, isa lang masasabi ko dyan, yung power ng taong bayan, lalabas lang yan doon sa eleksyon. Ngayon, magkakaroon na naman tayo ng eleksyon, siguruhin ninyo na yung pinipili ninyo magiging membro ng House, yung representative ninyo sa House, at saka yung representative ninyo dito sa Senado ay nagmamahal sa bayan. Hindi yung nagmamahal sa sariling bulsa, hindi nagmamahal sa sariling kapakanan, sariling interest, kundi ang minamahal talaga dapat yung buong bansang Pilipinas. Kung kayo magtanong paano magmahal sa bayan, well, wala akong mapakita sa inyong concrete example kung paano magmahal sa bayan. Yung pagmamahal na pinakita ni Pangulong Duterte sa ating bansa, yan dapat ang magiging standard natin, lahat ng Pilipino, na paano magmahal sa bayan, yung ginawa ni Pangulong Duterte, pagmamahal sa ating bansa, yan ang ating tularan. At kung ang ating mga pinipili ng mga senador, pinipili ng mga kongresista ay malayo sa standard na ganon, ay siguro tayo na rin ang masisisi niyan kung bakit natin pinili